Magandang umaga po. Hindi pumasad ang ilang transport group para mag-caravan ngayong unang araw ng pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga pampublikong sasakyan. At dahil dito, naapektuhan ang ilang commuter ngayong umaga, may news to go si Steve Dailisan. Steve! Sandali mula ngayon ay magsisimula ng umarangkada itong transport caravan na inorganisa ng iba't ibang hanay ng transportasyon mula rito sa Quezon Memorial Circle. Partikular nila tinututulan itong pagpapatupad simula ngayong araw nitong Joint Administrative Order na nagpapataw ng mas mataas na multa sa mga traffic violations. Dito sa ating kinaroroonan eksakto, Karahawi, ay sa bahagi ng tapat ito ng Quezon City Hall. At kung mapapansin mo, medyo umaambon, umuulan na sa ngayon. Pero hindi pa rin natitinag itong mga tsuper at operator na sa ating tansya hindi bababa sa hanggang 200. Ang karamihan sa kanila ay nagpoprograma at may mga bitbit ng kanilang mga placard na nagpapakita ng kanilang pagtutol dito sa tinatawag na JAW. Itong portion na ito, Kara, ay halos 2 lane yung kanilang naookupahan. Yung kanilang mga sasakyan ay nakapalibot naman dito sa Quezon Memorial Circle. Ang sabi sa atin ng ilan sa mga leader mula rito ay dederecho sila sa bahagi ng LTO at LTFRB patungo yan ng East Avenue. Saka sila magpoprograma doon bago tumulak naman sa tanggapan ng Department of Transportation Communication na tumaasa sila na sila ay pakikinggan ni DOTC Secretary June Abaya. Itong mga naririto sa ngayon, Kara, yung iba sa kanila ay sumilong na. Pero marami nga dito sa mga tsuper ay talaga naman kanina galit na galit, lalo pat malaki raw ang epekto sa kanila nitong pagpapatupad ng JAW. Sa puntong ito, Kara, ay makakausap natin ang National President ng Pasang Mazda, si Ka Obet. Pinag-uusapan ho dito, Ka Obet, ay napakarami ho ng mga naabala ng mga commuters sa ngayon. Gaano ho ba karami yung hindi pumasada at ang pangako nyo kahapon ay hindi nyo layunin paralisahin yung transportasyon? Alam mo, Steve, ito ngayon, Kara and Hawi, ito yung pagpapakita lamang ng mga nandito mga operator driver ng kanilang damdamin dito sa mataas na multa na inilunsad ngayon ng LTFRB, LTO, yung JAW at ng DOTC. Pagpapahayag po ito na hindi namin kaya ang kanilang multa na ipapasahanay ng transportasyon. Dito po hindi naman namin pinaparalisa ang ating mga kalye, kundi bagkos marami lang ho siguro mga driver at operator na nagpahayag na kanilang damdamin sa hindi pasada dahil po dito sa pagkundina rin nila sa mataas na penalty na inilusad ngayon ng LTO at LTFRB. Batay sa inyong monitoring, Ka Obet, kayo marami ho kayong ruta na pinapasadahan. Gaano ho ba karami o saan-saang area yung pinaka-apektado sa ngayon at yung mga driver ninyo na nagdesisyon na hindi pumasada ngayon? Sabi nga sa akin kanina, nagmo-monitor kami, yan sa Pilcoa namin, yan sa Fairview, sa Novaliches, sa Manila, at dito po sa parte ng Quezon City. Marami yung mga stranded na pasaheros na bunga pa nga po nitong JAW neto. Ang iba po legitimate na nga takot dahil doon sa mabigat na penalty. May tanong ka, Kara, kay Ka Obet? Yes, Steve. Ka Obet, ako po ba'y naririnig ninyo? Ito po si Kara po ito, sir. Opo. Okay, sir. Hindi po ba labag doon sa inyong kontrata or sa inyong prangkisa dyan sa LTFRB na hindi pumasada at maapektuhan yung mga commuter? Kasi kahapon po, kausap namin yung spokesperson ng LTFRB at sabi nila, papatawan nila ng sanctions kung sino man yung talagang, kumbaga, magpaparalisa nitong transportasyon. Alam mo, Ma'am Kara, palagay ko ito isang malayang pagpapahayag sapagkat ang mga driver at operator nangatakot po eh. At palagay ko, hindi ho kami pwedeng alisan ang karapatan ng LTFRB gaya na sinasabi ng spokesperson ng LTFRB sapagkat ito po'y karapatan namin. Ito po'y pagpapatunay at pagpapakita na ang kanilang inilunsad na JAW ay hindi po tinatanggap at hindi katanggap-tanggap sa hanay ng transportasyon at sa mga pribadong may-ari ng sasakyan. Pero sir, ito pong pagpapataw ng mas mataas na multa, ito po ay para sa traffic violation. So ang katwiran po ng ilang mga motorista at ilang mga mananakay, ang katwiran nila, edi huwag kayong gumawa ng traffic violations para hindi kayo mapatawan nitong multang ito. Alam mo, Ma'am Kara, ang katugunan po ng Pasang Mazda rito, hindi po sa laki ng multa para madisiplina mo ang mga driver at operator. Isang tamang implementasyon, enforcement ng traffic rules and regulation at ang kailangan po magpapatupad dito ay yung matitinong enforcers natin. Ano po bang kinatatakot nila, Ka Obet? Ang ikinatatakot po ng ating membro, una ito po, Ma'am Kara, halimbawa hinuli ka na isang traffic enforcer sa yung moving violation na obstruction.
Pagka ikaw huminto, obstruction ng violation, yun po ang initial violation. Pag nakuha na po ang lisensya, wearing slipper ka, no seatbelt ka, defective taillight ka, lahat na po ikakarga na iyan naman po bago mo makuha ang lisensya mo o mailabas mo ang iyong bihikulo, babayaran mo po lahat yan. Yun po ang isang tinututulan namin. Yung po sa kolorum, wala pong problema sa amin yan. Maganda at gaganda ang aming hanap buhay. Pero yung pagtataas, Ma'am Cara, Sir Sa lahat. Howie, noong mga penalties na ipinaloob dito sa Jauneto na hindi po katanggap-tanggap sa amin. Magbibigay po ako ng example. Unregistered vehicle, mapribado, mapampubliko. Sa dating batas, 2.5 lang po yan. Impounded ang unit. Pag binayaran mo na, i-release mo, i-release mo na. Sir Howie, Ma'am Cara, ngayon po, alam niyo kung magkano? 10,000. Masyadong napakabigat po niyan. Karamihan sa atin, hindi ko naman sinasabi mga senior, mga bata, nakakalimot ng pagre-rehistro. Maalala lang nila yan. So, Okay. yun po yung isa sa mga example. At marami hong batas na binago na pinalaki po ang multa na magbubunga po ng kotongan, magbubunga po ito ng hanap buhay ng mga enforcers, mga tiwaling enforcers. Sa iba. Okay, last question po, Ka-Obet. Hanggang kailan po isasagawa itong transport caravan? Bukas po ba ay meron pa ring tigil pasada na isasagawa? Actually, hindi po ito, Ma'am Cara, for verification. Hindi po ito tigil pasada. Ito po isang malaya na pagpapayag na isang mga transport group caravan. At pagkatapos po nito, dadaan po kami ng LTFRB, LTO. Ang last stage po namin ay ang DOTC. Pagkatapos po niyan, kami makikipag-meeting din kay Chairman Tolentino sa kanyang imbitasyon. At after that meeting with the Chairman, mag-uusap-usap po kaming mga leader kung ano pang hakbangin ang gagawin namin para po sa katiwasayan, kaayusan ng ating public transportation. Maraming salamat po, Ka-Obet Martin ng Pasang Mazda, at maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.